motor start, so, running winding, then meron kang capacitor, meron kang starting winding, meron ka pa rin centrifugal switch. Parehas lang ba sila ng construction? Parehas silang may centrifugal switch? Tama ba? Na naka-close? Nadagdag lang yung capacitor. Usually, ang ginagamit dito is an oil-filled capacitor. Capacitor start is an electrolytic capacitor. Pagka electrolytic capacitor, usually high ang capacitance niyan. So, gamitin mo 100 microfarad, 120 microfarad, 200 microfarad. That is being used for starting only. Okay? So, tingnan natin. So, pag nasuplayan mo ng line 1 and line 2 yan, during starting winding, running winding, at saka yung capacitor ay may linya. Tama ba? When the motor reaches 75% of its speed, katulad nito, itong centrifugal switch mag-open. Tama? So, disconnected na sa linya yung starting winding and then yung starting capacitor. Tama? So, ano na lang ang gumagana? Running winding. So, yun na lang ang gumagana dyan. Running winding na lang. Okay? So, yung klase ng yung capacitor start motor, yan yung pagkapatigil na may maririnig kayong lumalagotok. Tik. Di ba? Ibig sabihin nun, yung nagitik na yon na pagkapatigil na siya, yung centrifugal switch bumalik na sa kanyang position na normal na close. Naintindihan? Okay. So, ano yung difference nilang dalawa? Ito, low ang starting torque. Yung starting torque yan, compare nyo rito sa merong capacitor. This has a high starting torque. Ano ba yung torque? Torque is the twisting force ng inyong motor. Yung lakas niya during start. Di ba? Minsan, pagka split phase motor at meron na siyang dalang load, ang tendency niyan, during start, hirap siya. Kailangan mo pa siyang tulungan para magtuloy-tuloy. Tama ba? Pero, kaya kinapitan ng capacitor, yung ginawang capacitor start motor, is start motor is a split-phase induction motor with a starting capacitor that are inserted in series with a startup winding. This creates an inductive capacitance circuit which will produce a greater phase shift, so it will have a greater starting torque than the split-phase motor. Okay po ba? So parehas lang ng construction, si split-phase motor at si capacitor start. The only thing is, nagdagdag tayo ng capacitor start motor. Nagdagdag tayo ng capacitor na electrolytic para tumaas yung kanyang starting torque. Diba? Nakukuha? Pwede na kaya lagyan yung O pagka ito inilagyan ko ng capacitor, ano natawag sa kanya? Capacitor start. Diba? Para lumakas lang yung kanyang starting torque. Pero yung unang construction talaga ng split phase, walang capacitor. Ha? Kaya mahina yung starting torque. Kaya nga sabi ko sa inyo, obsolete na si split phase motor. Bihira na kayong makakakita. Tama ba? Ngayon, ang tanong ko, nasira yung capacitor nito. Ano gagawin?
Hindi, pwede mong i-directa, ano na siya ngayon? Split phase motor. Mababa lang yung starting torque. So, ang gagawin yan, papaandarin muna at saka ilalagay yung load niya. Di ba? Pag nakaandar na. Or tutulungan mo para makaikot. Ano na siya? Capacitor start motor? Hindi. Split phase motor na siya. Naintindihan? Ha? So, tingnan natin yung typical construction ng centrifugal switch. Okay. So, ito yung construction ng centrifugal switch. No? Meron tayong moving parts at saka stationary part na nakakabit doon sa end plate. Yung nakakabit sa end plates na centrifugal switch, andun yung contact. Okay? Ito yung movable part na nakakabit doon sa shaft ng rotor. Spring lang to na may cam. CAN. Siya yung because of the centrifugal force, bubuka yun, tatamaan yung contact para mag-open. Di ba? Kaya pagka papatigil na yan, yung spin na yan, babalik ulit, mawawala na yung contact dito, balik na ulit siya sa close. Naintindihan? Okay. Ano yung sinisensor niya? Para sa mga conductor? Ano na ba? Sinesense? Hindi. Siya lang ang nag-o-open and close ng centrifugal switch. Okay? Another thing, guys. Between running winding and starting winding, sino mas marami number of turns? Naturally, mas marami number of turns at mas malaki size ng wire ng running winding. Compare nyo sa starting winding. Di ba? Kasi babad yung running winding sa linya. Ang starting winding, hindi pwedeng magtagal. Pag nagtagal yan, sunog yan. Pag hindi bumitaw sa centrifugal switch, sunog ang starting winding nyo. Kasi nga, konti lang yung kanyang number of turns. Naintindihan? Hey. So, kung makikita nyo yan dito, etong nasa loob na to ng mga malalaki, running winding yan. No? Then, yung nasa loob, in between nila, yung makikita mo, na konti lang yung number of turns, yun yung starting winding niya. No? Pagka-capacitor start motor. Okay? So, ibig sabihin, pag nagbukas ka, ito yung stator mo, yung nasa loob na yan, let's say 4 pole, yung 4 na yan, iyan yung running winding. Okay? Yan yung coil niya, yung bawat isa. Then, in between, doon sa running winding, kung ilan ang pole ng running winding, ganun din yung pole ng starting winding. So, etong nasa loob na yan, iyan yung starting winding. So, mas marami number of turns ng running compare nyo sa starting. Makuha? Pagka nagbukas ka niya, kita mo na kagad kung alin yung running at starting, doon pa lang sa coil niya. Di ba? Kaya naman po siya pinilagay yung stock mo sa labas ng mga motor. Nakikita? So, 4 pole, paano nakakonect yung mga winding na yan? Okay? So, tingnan natin. Gawin natin yung block diagram niya. Para konti na lang, pwede na kayong mag-revise. So, 4 pole. So, ibig sabihin, guys, this block represent ng cutting coil. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tama ba? And ito dapat opposite ang polarity. Tama? Dapat ito north, south, north, south. Kuha? So, paano natin
Kino-connect yan. Beginning, lagay sa end, end sa end, beginning sa beginning, end sa end. So, ito yung terminal mo ngayon ng running winding mo. Kukuha. So, yung connection nitong winding na to, ito yun. Nakukuha nyo? Okay? So, si starting winding, apat din yan. North, south, north, south. So, ito yung coil natin ng starting winding. No? Dito nakakabit yung centrifugal switch nandun sa main entrance. And then, ito ilalabas mo, pwede na ito sa capacitor. Ha? Guys, kung ito, yung capacitor ko, ilalagay ko rito, may problema ba? Dito ko ilagay yung electrolytic capacitor ko. Di ba dati nandito? Pagka nilagay ko rito, parehas lang rin yan. Kasi nakasiris lang naman yan doon sa winding. Di ba? At wala rin yan. Di ba? So, dito pwede kong ilagay yung aking capacitor. Tama? So, ito yung terminal ko. Ito yung connection ng running winding. Ito yung para sa starting winding. Naintindihan ba? Okay? So, paano pinokonek? Ito ay sa line 1 and line 2. Tama ba? Ito, line 1. Ito ay line 2. So, ganun lang yung connection niya inside ng winding niya sa loob. Ganito lang ang connection. Each block represent nung kanyang coil. Di ba? Tama ba? So, ulit. Yung block na to, nire-represent niya yung coil niya. Di ba? Kaya kung ilan yung coil niya, 1, 2, 3, 4, apat na ganito yan. Hindi ko na lang din-drawing ng coil. Din-drawing ko na lang na represent yung block. Pero each block represent the coil. Either inner coil, kasi yung coil niyan, merong outer coil, and then another coil. Tatlong coil yan na magkakasama. Ha? Ito yung nire-represent na. Okay ba? Pan motor na yun. Usually, pagka may spin, running winding, starting winding, ay meron ka pang auxiliary winding. Kaya nahati sa low, medium, high. Tatlo yung magiging set ng winding. Bukod sa starting winding, may auxiliary winding. Tatlo yung layer niya ng winding. Running, starting, and auxiliary. Pagka mayroong low, medium, high. And dito, okay. So guys, capacitor start motor. Single phase, capacitor start, dalawang terminal ang nakalabas. Ano ang ibig sabihin nun? Ito, internally connected na to. Lumabas lang dalawang wire na intended para sa line 1 and line 2. Okay? Paano tayo magre-reverse ng rotation ng capacitor start motor? Ha? Line 2. Sa line 1. Sa capacitor. So pagka dalawa terminal,
hindi ako makakapag-reverse. Ito, ibig sabihin, yan forward, then, lalagay ko naman dito. Tama ba? Pero isa na sir, kasama. Dito, tapos ito dito. Tama ba? Matapos sir sa amin. Capacitor start motor tayo, hindi capacitoran. O capacitoran yung sinasabi mo. Okay. So, paano tayo mag-reverse ng rotation ng 3-phase motor? Hindi sa capacitor. Kung titignan nyo, let's say, ito ang T1 ko, ito T4, ito T5, ito T8. Okay? So, kung clockwise, ang rotation niyan, ang line 1 ko ay T1 and T5. Tama ba? Ang line 2 ko ay T4 and T8. Tama ba? Isa lang ang rotation niyan. Para kasi mag-reverse yan, kailangan line 1, T1, then T8, line 2 ay T4 and T5. Ini-interchange lang natin yung starting winding na terminal. Diba? Single phase, capacitor start motor. So, ibig sabihin, pag 2 leads lang, non-reversible, para maging reversible yung capacitor start motor, kailangan lumabas na leads ay ano? Apat. Running winding, T1 and T4, starting winding, T5 and T8. Kaya pala pagka halimbawa, yung capacitor, walang push, pwede mo maging voltage siya, yun ang magiging continuous na ikot niya. Yes. Kahit stop ka ulit, pag i-reverse mo, yun naman ang magiging continuous. Yun yung magiging ano yan. Okay? So, pagka 4 leads yung wire niya, this is reversible. Yung ibang block, makikita nyo guys, yung ibang terminal block, eh makikita kayo dyan na 4 na leads. Let's say yung iba nakalagay T1, T4. Ito T5, T8. Okay? So sa terminal block, yung T1, T4, yun na yung iyong line 1 and line 2. Pagka pinagsama mo yung T1 and T5, T4 and T8, yun yung rotation niya. Gusto mong mag-reverse, babaguhin mo yung connection. Ito, doon sa kabila. Ito, dito naman sa kabila. Diba? So makakakita kayo ng motor control terminal block na ganon. 4 leads lang ang nakalabas. Doon nyo na i-connect kung forward or reverse. Pero kailangan lumabas yung starting winding terminal at running winding terminal. Naintindihan? Ha? Yan yung capacitor start motor natin. Okay? Another capacitor start motor na pwede nyo ma-encounter, single phase. Anim yung leads. Single phase, 6 yung leads. 3 phase, 6 ang leads. Di ba? Kaya lang, pag capacitor start, may makikita kayong capacitor. Di ba? Meron kasi tayong 6 leads. Meron kayong 6 leads na may encounter. This is a dual voltage. Okay? Then, of course, this is reversible. Okay, nakita ka, single phase, 6 na terminal. Ano yung 6 na yon? T1, T2, T3, T4, T5, and T8. Ha? Kaya dual voltage, pwede mong gamitin, i-connect yan in either high voltage, pero typical yan pagka high voltage ay 230 volts. Or, pwede mong i-connect in low
Ha? Makaka-encounter kayo niyan na dual voltage na capacitor start motor. Yan lang, di-discuss ko na sa inyo. Mahirap yung makakayong engot. Si Sir, di sinabi sa amin yan eh. Okay. So, ito yung sinasabi ko na capacitor start motor na 6 leads. No? Nakita nyo? Ha? Pwede kayong maka-encounter kasi yan. Kaya ako diniscuss sa atin. Baka sabihin nyo kasi Six leads. okay. So, paano connection nun? Paano nangyayari nun? Ano ginagawang connection? At nasan yung T2, T3? Ito, ang nagiging T2. Ito nagiging T3. T1, T2, T3. T4, T5, T8. T1, T2, T3, T4, T5, T8. Nakita nyo rin sa coil niya? So, nagdalawang section lang tayo dun sa running winding. Kumbaga, eto, naging dalawa. So, pagka nag-6 leads na yan, ha? Nagdalawang section lang, T1, T2, T3, then T4. Ito T5, ito T8. Nakita niyo yung okay? So, ang ginagawa dyan, paano kinukunik? Let's say high voltage. Okay? Pagka high voltage, pagsasamahin mo lang yung T2 and T3. Then, yung line 1 mo sa T1. Ha? Then, yung T5, sa T2, T3, yung T8, line 1. So, yun lang yung connection. 2, 3, and then 5. Okay? So, pag high voltage, line 1 is T1, line 2 is T4 and T8. Tie together lang si T2, T3, and T5. Tama? Gusto mong i-reverse, magbabaligtarin mo lang to. Gawin mong T5 to, gawin mo tong T8. Kuha ba? So, siniris lang natin. Kasi, kung ito ay 115 volts, 115 volts, pag pinagsama mo yan, kaya na 230 na supply. So, ganun pa rin. Series parallel. Tama ba? Naka 2 section lang yan, hindi labas lang. Then, yung T1 nyo, diretso lang. And then, yung T5, yun yung diretso lang rito. T4 and T8 mo, yung pa rin yung line ko. Parehas ba rito? Diba? Nagdalawang section lang kayo rito sa running winding. Low voltage. Okay, pagka low voltage naman, ipaparallel mo naman. Okay? Ibig sabihin, ano ipaparallel natin? T2, T1, T2, T3, then yung T2 at saka T4, yun lang yung magkasama. Kumbaga, line 1, T1, and line 2, 115, 115 volts supply. Line 1, pumunta sa coil and line 2. Okay? Line 1, pumunta sa coil, line 2. Diba? Kaya niyang i-withstand yung 115 volts. Kasi 115 dito, 115 dito. Kinunik lang natin in parallel. So, pag low voltage connection, line 1 nyo, T1, T3, T4,
T5, tama ba? Line 2, T4, T2, and T8. To reverse, magbabalik na rin lang yung terminal 5 and terminal 8 ng starting winding. Interchange nyo lang sa connection. Naintindihan? So, iyan yung pwede nyo ma-encounter na capacitor start motor. 2 leads, line 1, line 2, direkta na yon. Pagka 4 leads, ibig sabihin, reversible. Pagka 4 leads, ano gagawin mo? Line 1, T1 and T5, line 2, T4 and T8. Tama ba? Clockwise. Kung gusto mong mag-counterclockwise yan, line 1 mo magiging T1, line 2 mo T4, then dito T8, dito T5. Para mag-counterclockwise siya. Pagka-reversible. Yung 4 na leads na yun, ito gagawin mo connection. Ha? Kung nalaman naman kayo. Ha? Dami. Hindi, kasi kaya kailangan nyo to. Kasi may times na magto-troubleshoot kayo, bubuksan nyo yung motor. Pag binuksan nyo yung motor, ito yung makikita nyo, yung winding. Di ba? Paano ba siya nakakulit? You have the idea. Kaya binigay ko itong black diagram. Kasi yan ang magiging trabaho natin eh. Di ba? Eh kung hindi mo alam kung paano nakakonect yung mga yung winding sa loob, bili na lang ng bago. Kasama pa rin sakto yan. Oo. Hindi naman. Hindi na. Binibigay ka lang to for your idea. Ha? Pero magbabaklas tayo nito para makita niyo yung winding. And then, yung identification ng mga parts. Importante kasi, isa tatanungin kayo, ano tawag dito? Ay, bakal po yan, ang milindol. Anong tawag dito? Pag tinuro sa inyo, hindi nyo alam. Baba tayo, baba. Dahan-dahan lang ha. Galing na sinsis ninday. Dapat na Ganun ba? Lumilindol, lumilindol.